Hi, welcome to Pinoy Stories, where we share the journeys of Filipinos around the world. Mga kwento ng mga sakripisyo, mga tagumpay at inspirasyon na tunay na nagpapakita sa tibay ng pusong Pinoy. So today we will highlight the story of Bernadette, a Filipino teacher who came to the US through the J1 visa program. The J1 visa program is a cultural exchange visa that brings educators from different countries like the Philippines to share their knowledge and experience life in America as well. So for 4 years, she has been teaching in American schools, and she brought with her not just her expertise, but the warmth, the sincerity, the compassion of a Filipino teacher. But behind every lesson plan and the classroom success was a deep sacrifice. Being away from her family, husband and 3 children. So imagine 4 na taon na walang yakap, walang kasama sa pang-araw-araw, sa mga birthdays o special days. Walang simpleng hapunan as a family. Now after years of hard work, prayers at maraming luha, Bernadette has able to finally reach the milestone. She's able now to afford a plane ticket for the family. And soon, after 4 long years, she will be reunited dito sa America with her family, husband and kids. So let's just take it from Bernadette herself, her journey meeting her American dream. 4 years ka na dito, no? Just looking at the first year, can you describe the first year teaching? Yeah. How did It it was impact very your life? challenging. Baptism of fire, literally. You know, I was, of course, kaya sila nag-ask for help ng yung America for teachers from other countries is kulang sila ng teacher. Siyempre, of course, my expectation is not me placing in the difficult or challenging schools. But of course, wala nang gusto mag-apply doon na mga locals, you know. So, dadaling ka talaga sa mga challenging school at first. So, nung dumating kami rito, late na, nag-start na yung school of August. So, dumating kami rito September. Tapos, since first batch kami nandala sa ISD, so hindi pa nila alam yung process for everything. So, na-delay kami ng isang buwan. So, October na kami nakatapusan. Instead of September talaga na isang... Mabilis lang yung SSN kasi kailangan talaga yun ang meron ka. Hindi ka naman makakapagtrabaho din sa Amerika na wala kang Social Security. So, mga umabot lang ng a week, matagal na yung 2 weeks. Dumating ng maaga yun. Pagkadating ng ganun, nahirapan pa na, syempre nag-arrange pa kasing dala sa wala silang idea. So, on board lang kami, October na. Okay. Ang masaklap na nito, hindi mo naman pwedeng i-explain sa inutangan mo na wala ka pang trabaho. So, syempre nagamit na namin yung pocket money namin. Natipid kami para sa 2 months apartment, para sa expenses namin and all. Tapos magbabayad ka sa susunod na buwan, bayad agad. Siyempre hindi naman kami, kauumpisa lang namin October, hindi pa kami sasahod agad-agad doon. Ng October. Kaya ang nagawa lang namin, makiusap sa visa sponsor namin. Pero definitely hindi namin pwedeng i-excuse sa mga financing. Kasi naka-post dated check yun. So kailangan talaga gumawa ka ng ways para makasurvive. So survival Of the case talaga ang case nyo, no? Because you're the first J1 here in Dallas. So when we got here kasi, siyam lang kami. Tapos, wala kaming kilalang Filipino dito sa Dallas. Sa Dallas. So kanya, ano talaga kami, lakas loob, tibay ng dibdib yung siyam na mga tao na yun. Are you close with the other teachers? Of course. Close naman kami sa isa't isa. It makes sense. Alam mo yung mga Pilipino nagtatravel. Actually po, hindi ka magkakakilala ng personal. Of course, Pero dahil Pilipino tayo, when you see Pilipino, Pilipino yan! Kasin ko yan. Kasin ko yan, kahit hindi mo ka mag-anak. Game na. So, syempre, pag meron kasamang Filipino,
malakas ang loob, damay ka eh. Yeah, that's Kaya natin true, to yeah. hanggang dulo, di ba? Yeah, kaya So, natin. kaya nakakatuwa lang din po dahil siyam kami, sabay-sabay, wala kami sasakyan, sabay-sabay kami naglalakad. Isipin mo, naglalakad sa Amerika, may umbrella. Alam mo na, uy, Pilipino yan. Naglalakad sa Amerika, may Mga payo. listeners, the only way you can spot a Filipino kung nagpapayong sa At ulan naglalakad. at saka sa under Sa the araw. sun. Yeah, Sa streets, oo, yeah. talaga po. Tapos talagang, kami, on our own kami, independently po, talagang papunta sa Walmart. Imagine from our apartment, we have to walk going to Walmart. Lakad lang, as in, literally, Wow. lakad lang po talaga kami. Which, I think, yun din po yung nagpatibay sa aming siyam. Oh. Na on their own kami. Tapos nung nalaman na po ng mga Filipino community sa Dallas na may mga Pilipino, talaga naman pong siksik-lublig, umaapaw naman po yung tulong. At first kami wala kaming pagdating sa apartment, empty, walang sala, walang upuan, kumakain kami sa sahig, box lang po ng karton, talaga na, yun na po, para kami mga Koreans, mga kumakain sa Japan, alam mo yung sa Japan na nakaupo lang sa sahig, pero masaya kami ginagawa yun. Kaya po nung dumating po yung community ng mga Filipino, we're so happy and grateful na nabigyan naman po kami na, ano kailangan nyo dyan? Meron ba kayong ganito? Kasi kami talaga yung bumili. Parang naubos na po yung pocket money namin na kailangan ng, po yung. Yeah. Kaya po nung dumating, may marami kaming donations. Okay. Kaya So, salamat din po yeah. sa Filipino community Yeah. dito. So alam mo Bernadette, dito sa America, sometimes you really have to find your own kind. Pero sa Filipinos, ibang klase, ibang level ang paghahanap yan eh. Dahil pag mahanap mo ang yung mga Filipino communities in churches, in the local communities, sa lahat, nagtutulungan talaga. Totoo. So that's one of the things that we are so proud among Filipinos. They really find a way to help other Filipinos, Opo. especially in need. And like you said, you're very grateful for all those communities that you found around Dallas. Yeah. So, saglit lang i-commercial muna natin yung mga specific. Is there any people or community or group that you would like to thank at this time? Yes, so po, papasalamat po kami sa Church Federation po ng Dallas ISD at isa po kayo doon. Salamat po, isa po kayo sa mga opisyalis na walang sawang tumutulong sa amin, sa lahat po ng mga Filipino. Some of them are, pag nalaman po nilang Filipino, kahit mga nurses po, mga retired nurses, mga nurses, pag alam po nila na kailangan ng tulong. May mga churches din naman po na tumulong, no? Marami po mga churches na tumulong din po sa amin na Katoliko, Christians and all, na talaga pong willing pong tumulong sa amin. Maraming salamat po sa inyong lahat sa tulong. So there's another question that comes to mind. As a teacher, I'm also a former teacher, and my experience is different from your experience. So for the first year, what training did you have in the Philippines that you carried here in America as a teacher? Anong nakatulong sa'yo? Sa akin po, kung sa first tulong pagdating sa professional level Ano, po. professional Yeah, level, na professional level po. Since naging part ako ng division writer, science coordinator, grade level coordinator, may leadership and all. Mga trainings natin sa Pilipinas, especially the curriculum. Kasi at that time, nakasama po ako sa pag-unpack ng mga curriculum sa science ng Division of Mandaluyong. So talagang na-trained ako. Kaya pagdating po dito, nakatulong din po sa akin yun na paano rin himay-himayin kung anong meron po sa curriculum. Kasi magkaiba po. Lalo na po nang late na kami dumating, wala kaming orientation. As in, nagugulat ka na lang na fast pacing. Na kailangan you have to keep up. Kaya po ang ginagawa ko po nun, dahil maraming learning resources dito sa Amerika, I need to take a video of every step po, paano mag-upload, paano gumamit ng certain learning resources and all, para makasurvive ko. Kasi wala kaming training. As in, hindi po kami nabigyan ng training ng Dallas ISD dahil na late kami dumating at hindi pa rin nila alam yung program since first batch nga po kami ng Dallas ISD. So, survival talaga. So, at the same time po siguro malaking tulong din at malaking factor din yung
sanay tayo. Ayoko mang banggitin, pero sanay tayo magtiis kung anong meron. Ano tayo maparaan. Maparaan. Okay, that's a Kung good word. maparaan tayo in a way na gagawa, limited lang din yung maibibigay nila, pero gagawa tayo ng paraan paano tayo makakasurvive sa ating pagtuturo. Yeah, Yun. true, yeah. Tapos, since wala kang training, good thing lang din po dahil ang second language natin yung English, medyo nakakasabay-sabay po tayo sa kanila. Pero yung pressure, yung stress, kasi inaaral mo yung curriculum, inaaral mo yung learning resources, inaaral mo yung school, inaaral mo lalong-lalo na yung mga bata kasi nasa middle school po ako. Yeah. Oh, So, I see. Yeah. It's oo. really, middle school is a very challenging level in the US. So you mentioned about emotional struggles, about Finances, language, yeah. financial, and the curriculum, and learning about the kids. How did you balance all of this, knowing also that you're still struggling to send money to the Philippines and you worry also about them? How did you find that balance? Since nga 10 kami, syempre po sa isang apartment, medyo siksikan muna kayo. So, yun ang nakatulong din naman po yun. In a certain apartment, we are 5 na mga roommates, pero we only have 2 bedrooms. Yeah. So, for the meantime, siksikan muna kayo doon. So, nakatipid ka na doon. Yeah. At the same time, nakatipid ka rin kasi syempre, alam mo nagtitipid tayo sa pagkain, kahit pa paano, medyo tipid tayo muna ng konti para makasend ng money sa Pilipinas. Yung mga hindi mo naman kailangan pa talaga na may baong ka pa naman, na kaya mo pa naman tiisin yung mga damit mo na dala dito, magtitiis ka muna, may dala ka ng sapatos. How about your transportation? You mentioned that. Yeah, transportation at first, very hard sa batch namin dahil wala naman po kami mga sasakyan. So, nagko-commute kami, nagli-Lyft, nag-Uber, medyo expensive. Good thing lang kasi sa isang Lyft or Uber, 3 people kami. So, i-divide mo yung pamasahe, $10 divided by 3 na kayo. Kaysa naman, you're taking Lyft or Uber na mag-isa ka lang. Yes. Oo, mas magastos po yun. Tapos, yung mga batch po namin, may mga kamag-anak sa Amerika. So, tinulungan po sila magkaroon ng sasakyan. So, ang ginawa po naman, nag-strategy po na, sino magkakasama yung eskwelahan? Sino ang madadaanan itong lugar ito? Carpooling. So, nag-carpool kami. Ganyan po muna yung ginawa namin. So, tapos nung meron na nga pong nakakilala sa amin, yung walang sasakyan na grupo, kasi nahati kami sa 3 grupo Tatlong grupo ng sasakyan. So, nag-provide po muna ng sasakyan. So, kumbaga, pinahiram muna sila ng isang sasakyan. At maganda rin po kung pupunta kayo ng Amerika, mas maganda talaga marunong ka mag-drive. Yeah. Isa po yun sa importante. Sa mga importante. So, talaga. our listeners, you need to learn how to drive while you are in the Philippines. Kasi kailangan po, kasi mahirap nga rito yung, although ang Dallas naman mayroong public transport, yun nga lang, it takes a lot of time. Tsaka on time ka dapat. Dahil pag na-late ka dun sa schedule for your bus, late ka na. Kaya yung iba magigising ng mga 4 a.m. That's true. Kasi maglalakad pa, papunta na bus stop. Yung mga ibang mga dumating mga J2 batch 2, they're also commuting through train, but they have to be there on time at 4 o'clock because the next train is going to be at 5 o'clock. By then they're already late. Exactly. They take 2 rides or 3 rides to their school. So there's really a lot of sacrifices that you have made. At the same time po, kung emotional po. Yeah. Emotional po. Siyempre, ang mga nag-apply dito sa Amerika ay yung iba po sa amin ay hindi naman ordinaryong teacher lang. Sa Pilipinas ay mga principal na, mga master teachers, mga special ed teachers, mga coordinators, department head, yung mga head na sa mga bawat department. So at first, emotionally, syempre pagdating dito, dudurugin ka ng struggle talaga. Durog talaga yung loob mo. Pero pag isip mo na lang na, kailangan bayaran ko to sa Pilipinas. Bawat isang tao, isang bata, dolyar. So, kailangan Bernadette, tiis. yung mga dumating dito, it doesn't really matter whether you're a beginning Yes. teacher or you're a principal or you're a master teacher. Seasoned teacher. Lahat tayo, we're gonna start. Yes, evenly. pantay-pantay. Pantay lang ang pag-start natin dito sa Amerika. Yeah, I remember my friend, one of my friend nga po and he is si Joseph po, he's a school principal. So, of course,
sanay siya na may service. Yeah. Kaya po minsan, one time naglalakad kami, pinayungan niya ako. Oh, ngayon ikaw pumapayong sa akin, noon ikaw ang pinapayungan. Hindi rin po yung nagsasarona. Ayaw niya na magsarona noon. Yeah. Pero dahil nga po kailangan po na makasurvive dito, Yeah. binulungan ko siya. Sige na, kailangan masyarona para makasurvive na naman yung hapunan at tanghalian natin para sa susunod na that's araw. good. So, tiis lang po talaga. Yeah. So Sobrang kahit tiis. naman na, Filipinos are, even though in hardship, they still have Yes. fun, they still laugh, they Exactly. still, with all the struggles that they have, they actually have fun, doing it and make a joke out of it. Yes, yeah. So, oh my gosh. So, ngayon namang Fourth year na po. fourth year Yeah. ka na. So, looking back, parang nakaano ka na parang maximum ng J1 is 5 years, Yes right? po. So, ano ang plano mo ngayon? Plano ko po ngayon, katulad po ngayon sa awa ng Diyos, parating na po yung mga J2 ko. Salamat po sa Diyos na nakapag-provide at J2 meron means tumulong. your family, Yes, right? my dependents po. So, salamat sa mga kaibigan na nagbigay po ng lakas ng loob. Salamat sa mga tumutulong at tutulong na makarating dito. Although late na, marami nagsabi na, ba't late mo naman dinala? Of course, you have to prepare yourself. Yeah. Nakakaya naman na pagdating mo dito, ididepende mo lahat dun sa mga kaibigan at kasama mo pa. So, kailangan din, you have to prepare yourself. Ang akin naman sinubukan na mabigyan ng pagkakataon makarating sila dito. Yeah, that's So, true. yan. Tapos po, yung sama ng Diyos, nakakapag-provide na tayo. Especially po ako, mayroon akong bunsong anak na with autism spectrum. Okay. So, salamat sa Diyos dahil sa tulong din ng ganito, sa program na to, nakapag-provide ako ng para sa occupational therapy, speech therapy, special ed tutorials. Tapos nag-aaral po siya sa regular class. Okay, that's So, good. yun nga lang po, nailagay namin siya sa private school. Oh, wow. Although medyo expensive, pero po at least, ano yun po, iba na yung pakiramdam na na-providean mo na looking back kung nandun ako sa Pilipinas, malamang hindi ko rin masusuportahan yung anak that's ko. true. Tapos ngayon, nakakarating po siya, at least makaka-experience siya ng program. Yes, Mga in programs America, dito sa yeah. Amerika. So, that brings me to my question to you. What do you think is your biggest accomplishments for the 4 years Yes, that you're here in America? Yeah, 4 years lang po yun, pero napakalaking 360 degrees na flip ng buhay ko. Kasi sa Pilipinas noon, lalo na during pandemic, 25, talagang binabalot mo lang yun para lang makasurvive kayo. Kasi pandemic, ang husband ko po, nasa private sector. So, sila, no work, no pay. Yeah, nasa government man ako, kaso lang durog na po yung payslip ko. Kasi syempre, puro London Bridge na tayo, puro loan na tayo. Puro London Bridge na na. tayo, Yes. London na tayo. So, ang laking tulong po kasi, pati yung pamilya ko po, mga magulang ko, na parehas po na stroke, nakakapag-provide na, hindi man malaki, pero at least ngayon nakakapagbigay ka na. Lalo na po sa mga anak ko, hindi, alam mo yung iba po yung naging outcome po ng pagsasakripisyo natin at hindi po matatawaran yung naibigay naman po na sa atin ng J1 Teacher Exchange Program. Wow. Yeah. So, Bernadette, where are you in your American dream? Oh, I just hope, although nasa exit na po ng program, diba po, pero yung pong marami kong natutunan, na marami kong pwedeng i-share, na sa akin po, pang sarili, na kaya ko pala, na iniyak mo ng first year, iniyak mo ng first year of na nandito ka sa Amerika na gusto mo lang umuwi. Ngayon parang gusto mo nang hindi umuwi. Alam mo yun, kung may pagkakataon nga lang po pero we still have to follow the J1 program, policies and rules and regulations. Syempre po, pumirma po tayo at naging totoo po tayo na nandito tayo para sa program at para may share naman tayo pagbalik sa Pilipinas. Wow. Yeah. That's truly inspiring, Bernadette. Thank you po. So, we'd like to thank Bernadette and
We hope to hear from you soon. Yes, Kung salamat andito na po. yung mga family mo, and Opo. we would be Thank you so po. excited to meet them and talk to them as well. Yes So po. thank you so much, our listeners. We would like to invite you to follow and subscribe in our podcast, Pinoy Stories Around the World. And today's episode is about the story of Bernadette. Thank you. Thank you so much. Wow! Mga kaibigan, Bernadette's journey is not just about being a teacher in America. It is about being a mother, a wife, and a Filipina who held on to her dreams kahit mahirap, kahit malayo. So for 4 years, she endured sacrifices with faith and determination. And now the long wait is almost over. Soon she will embrace her family again. And this is a testament of love, perseverance, and the spirit of Pinoys. Diba? So to all our listeners, may Bernadette's story reminds you na walang pangarap na imposibleng abutin. And no sacrifice is wasted when it's done with love, faith, and the spirit of, laban lang, laban Pilipino. Kaya natin to. This is Margie from Studio 33. Nagpapasalamat sa inyong lahat. This is Pinoy Stories brought to you by our sponsors, Mr. Mark Owen of Environment Engineering Group and Mr. Eric Napule of OmniShields, the only fire safety you'll ever need. So hanggang sa muli mga kaibigan, kakabsat, kabagis, padayon, iiba. Keep chasing your dreams and always carry the heart of a Filipino wherever you go.